Lumber is often referred to by nominal sizes, which are the rough dimensions given to the wood before it is milled and processed. For example, a 2x4 is nominally 2 inches by 4 inches, but its actual dimensions are slightly smaller. A board foot is a unit of measurement used to quantify the volume of lumber. In 1901, William Fox's short History of the Lumber Industry of New York State in the 6th Annual Report of the Forest. The Dole Rule and the Dole Ruler. This rule was named for Edward Doyle, who developed it around 1825. Later 1846, J.M. Lumbering sizes and board foot. Short video explanation. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat, guys, classmates, and to you, Ma'am Hazel. So, ito yung short video na ginawa ko about dun sa continuation ng report namin, which is yung wood lumber. So, actually, short lang to siya, no? Kinuha ko lang yung very interesting dito, or yung pinaka core principle dito sa report namin na to, which is kumuha ako ng isang principle lang, yung about sa calculate board feet natin nagawa. So ako medyo nalilito din ako dito sa part na to, kaya gusto ko siyang i-emphasize, no, and also sa awareness na din natin bilang mga drafting students, no, and soon kapag makita natin yung mga bagay na yan, o yung mga words na yan, yung mga board foot na yan, board feet na yan, ano ba yan, mga inches na yan, so familiar tayo, no? So madalas natin siya naririnig sa construction area, kahit saan ng mga paggawaan ng mga infrastructure na ginagamit yung wood, no? Maririnig natin sa mga contractor na sinasabi nila na ganito yung board foot, board feet, ganyan. So paano ba yan siya, no? So dito sa video na to, no, itatalakayin ko dito kung paano nga ba mini-measure yung board foot na yan, at paano natin mas may estimate sa sarili natin mismo, no, na ganito yung dapat kong bilihin na kahoy, magkano yung kailangan ko na kahoy, kapag ganito yung price, magkano ba yung bibilhin ko, no, sapat na ba yung haba at yung sukat ng kahoy na gagamitin ko para doon sa paglalagyanan ko o doon sa bahay na pinapatayo ko. So dito sa video na to, ituturo ko lang sa iyo yung basic, no, kung paano nga ba bini-measure yung board foot na yan. Okay? So sige. So ayan na nga, no, kung nakikita niyo naman dito is meron ako dito drawing na isang let me assume, no, let me assume that this is the wood, no, ito yung wood, yung kahoy. So ang isang board foot, guys, ito yan siya, ito yung square yan, no. Let me assume na ano yun, ito yung kahoy, no? Ito yan siya, ang lapad niya ay, ang kapal niya, guys, is 1 inch lang dito sa taas, tapos ang lapad niya 12 inch yan. Tapos dito naman yung haba niya dito sa gilid is 12 inch din. So ganito ang pag-compute niyan, guys, no? 1 inch times 12 inch times 12 inches equals 144 meter squared. Bakit siya meter squared? Kasi dalawahan yan siya, guys. Dalawa. So ang 1 board foot is equivalent sa 144 meter squared yan, no? Yan yung ibig sabihin ng isang board foot. So hopefully malinaw yan sa inyo, guys. So punta tayo ngayon dito sa pangalawa. So yan, sana nakikita nyo. Wait lang. Ayan, sige. So dito, ito yung 2x4 by 10 na kahoy, no?
So meron tayo ditong kapal na 2 inches, no? Tapos meron tayong haba na 4 inches dito sa baba. And meron tayong haba dito na 10 feet. 10 feet yung kahoy natin, no? 10 feet yan siya. Tapos ang kapal niya 2 inches lang, ganito lang man yan. 2 inches, tapos dito sa ano is 4. So ano nga ba yung formula niyan? Ito yung formula niyan, guys. BF, ibig sabihin yan board foot yan. T times width times L. Ibig sabihin ng T, thickness. And times width, ito yan siya, width. Tapos times length, yung haba. So ito times mo lang yan siya. Then over 12. Bakit 12? Kasi every given dito na mga number is equivalent to 12 yan. Kasi yan yung per board feet na tinatawag. Yan yung ano, ang equivalent kasi ng isang 12 inch, guys, is 1 siya. So yung per ano niya is 12 feet, no? 12 feet, 12 inch, dali, sorry. Yan. So paano nga ba yan siya i-measure, guys? So ganito yan siya. So 2 inch times 4 inch times 10. Kasi yan, itong 2, ito yan siya, thick. Tapos isusukat natin, ita-times natin siya dito sa width. Tapos ita-times natin sa haba dito sa length, which is yung 10 feet tinatawag. Yan. So is equals to siya, equivalent to siya sa 80. Kita nyo naman 80, diba? Over 12, no? Pero kunin natin yung 12 dito. So ang sagot dyan, guys, is 6.6 board foot. Ibig sabihin ng 6.6 board foot, yan yung price, no, ng isang ng per board foot, no. Pero ngayon hindi ko alam kung magkano ba ang sukat, ang presyo ngayon ng per board foot. Pero dito pinapakita natin kung paano nga ba siya i-compute, no. So yan yung presyo niya, 6.6 per board foot na tinatawag, no. So per board foot yan siya. So ngayon, let we assume na yung presyo ng isang yung presyo ng board foot ngayon is 25, no? So paano nga ba yan? So 25 pesos ang per board foot, di ba? Tapos short ang pera mo. So paano mo nga ba yan siya i-compute? Ngayon kunin mo tong 6.6 na ilagay mo siya dito, 6.6, tapos times mo siya doon sa price ng per board foot na tinanungan mo kung saan ka bibili. Yan. So yan yung 25 peso na yan yung presyo. So is equals to 165. So yan yung kabuuan ng presyo ng isang 2x4 by 10 feet na wood lumber na bibilihin mo. So naintindihan ba siya, guys? Ayun, sige. So ngayon tapos na tayo doon sa computation na yun. What if gusto nyo naman na puro inches lahat ng mga nakikita nyo, no? Or let me say na nakita nyo doon sa isang tindahan is puro inches yung nakalagay. So, ganito lang yan siya, guys. Yung 10 feet, kung i-convert natin yan sa inches, ang equivalent niyan is 120 inches, no? 120 inches ang niyan. So lagyan natin siya dito ng 120 inches. So paano nga ba yung pag-compute niyan? So ganito lang yan siya, guys. Kunin mo yung 10 tapos times mo sa 12 is equals 120. Yan. So nakuha mo na agad to dito. Yan yung inches niya kasi gumamit ka ng inches, no? So dito naman sa pag-compute ng 2, yung sa pag-compute naman ng ng itong dalawang to, guys, kunin mo lang siya, 2 inch times 4 inch is equivalent to 120, no? Kasi ang per board foot natin is 12 inches man ang per board foot natin. So 120 din siya ang kalalabasan niya. Ayan.
So, na-gets mo, hopefully na-gets siya guys, no? Then, ay, mali pala. So, sa pag-compute niya, so since nakuha natin yung yung 120 inch na. So, ngayon, kunin natin to. Yung thickness niya 2 inch, tapos 4 inch, tapos ilagay natin yung, kasi dito naka-inch naman daan siya, no? Naka-inch naman siya, yung 2 inch, saka 4 inch, dito na siya. Tapos, 4 inch, andyan naman siya. Then, ang kukunin lang naman natin part na, na hindi naka-inches, yung feet, which is yung 10 feet lang. So, kanina, i-compute natin yung 10 times 12. Yung 12, guys, per board foot yan siya. Per board foot ang ibig sabihin. So, 120 yung sagot niya. So, ang ilalagay natin dito na sa times niya is 1, yung 120 na. So, paano na yan siya? So, 2 inch times 4 inch times 120 is equals to 960. So, nagigets ba siya, guys? Kasi kinonvert natin siya lahat sa puro inch lang, no? Kaya nakita natin na kaya ganito yung sagot niya, 960. So, paano natin ngayon yan i-convert sa board foot? Paano natin makuha yung board foot niyan? So, ngayon, kung nakita nyo naman dito kanina, no, sa ginawa natin dito sa pinakauna, ang per board foot is 144, yan siya. 144 meter squared yan. So, dito din inches squared yan kasi dalawa naman. So, dito ang gagawin natin, ilalagay natin siya yung 144 na yan para makuha natin yung board foot. 144, ilalagay natin yan siya dito sa 960 over 144. So, yung 144 natin, ito na siya. Tapos, yung 960, ito yung sagot, ito yung pinaka-total natin doon sa inches na kinumpute natin kanina doon sa wood. Yan. So, is equivalent siya kung i-divide natin yan siya, 960 divided by 144 is, ang sagot dyan guys, is 6.6 board foot. So, same lang silang dalawa. Same lang yan silang dalawa. Ayan. So, ngayon, let we assume na kailangan natin ng 15 pieces doon sa paggagamitan natin ng construction site or sa bahay natin. So, paano nga ba natin makukuha? No? Kung paano ba natin makukuha yung pinaka-total price niya. So, ganito lang yan siya guys. Nakita nyo naman itong 6.6 dito. Kopyahin nyo yan siya dito. Ilagay nyo siya dito. 6.6 tapos times 15. Yan yung kailangan natin eh. No? 15 or depende sa inyo kung magkano yung kailangan nyo. So, i-demonstrate ko lang sa inyo kung paano nga ba yung nakuha yan. So, 6.6 times 15 is equals yan siya sa 999 board foot. Yan yung kabuuan na kailangan mo. No? Yan yung kailangan mo. Yan yung kabuuan na board foot na kailangan mo. So, paano nga ba? So, di ba kaya kinuha natin kanina, inassume natin kanina na yung per board foot niya is 25 pesos. So, ilagay natin siya dito. I-multiply natin siya dito. Yung 25 dyan sa 99 na yan. So, i-multiply natin yan siya. So, kapag multiply mo yung 99 times, yung 25 times 99, ang sagot dyan is 2,475. So, yan yung kailangan mo na i-prepare na pera para mabili mo yung 50 na piraso na to na 2x4 and so on. No? So, ganun lang siya guys kung paano mag-estimate ng kahoy, kung paano mag-compute ng mga gagamitin mong kahoy, no? Magkano yung price na i-prepare mo para hindi ma-aksaya yung oras mo. At the same time, yung pera na inihanda mo para bilhin yung mga materyales na yun. So, kaya mas maganda pa rin talaga na mag-canvas, no? Kaya meron tayong tinatawag na canvassing para ma-estimate mo agad kung ilan yung cost na gagamitin mo. Ayan.
Yan. So, ayun na nga. So, ngayon dito naman, let me say example, gusto nyo sa bahay nyo is kahoy lang yung gamitin nyo. Gusto nyo gamitin sa sahig is, kumbaga, nagtitipid kayo sa pera. Tapos wala naman talaga yung panggamit para semento, ganyan. Ang gusto nyo sa sahig nyo, kahoy lang yung ilagay nyo, di ba? So, ngayon, sukatin mo yung meter kung ilan ba yung weight niya, tapos yung length ng ano mo. So, i-assume natin dito na 8 meter yung measurement, no, ng ano mo, ng ang tawag yan, ng sahig na nilalagyan mo, tapos 8 meter din dito. Yan. Tapos ang gagamitin mong kahoy is yung 2x4, no? Yung 2 inches yung kapal. 2 inches yung kapal ng kahoy na gagamitin mo. So, lagyan natin siya dito. 2 inches, ganyan. So, lagyan natin ng 2 inches dyan. Ayan. So, paano nga ba natin i-convert yung 8 meter na yan into inches, tinatawag. So, paano nga ba yan? So, ganito lang yan, guys. 8 times 39.37 is equals to 314.96 inches. So, bakit nga ba 39.37, guys? Kasi ang 8 meters, ang 1 meter niya, guys, is equivalent to 39.37, no, inches. Yan yung sukat ng isang meter, no? Pag ginonvert mo siya sa meter, no? Yan yung conversion. Kaya ang sukat niya is 314.96, no? Yung 8 meter kapag ginonvert mo sa inches, ang kalalabasan niya ito yung kabuang sukat niya dito sa baba, no? Inches yan, syempre inches, para mas madali tayo. Yan, hopefully na-gets nyo, guys, no? Then dito sa kabila na naman, ganun din. So since length, so ang gagamitin natin ditong is yung feet, di ba? Dito sa kabila, feet ang ginagamit natin dyan, di ba? Yung feet kasi yan, foot. So dito, ganun din, i-convert natin siya sa feet. So paano nga ba yan siya? Ganito lang yan siya, guys. 8 times 3.28, no, is equals to 26.24. So saan nga pala manggaling 3.28 na yan? Yung 3.28 na yan, guys, yan yung per feet ng kapag kinonvert mo yung meter sa feet. Ang isang ang per feet niya is 328. So kapag i-times mo yung dalawa na yan, ang kalalabasan niya is 26.24 inch, no? So inch, no? Yeah, tama, inch. So ngayon, since yung gagamitin natin na kapal ng kahoy dyan, guys, is 2. Ito, doon sa sahig mo, no? So paano nga ba makukuha yung board foot niya? So ganito lang yan siya, guys, para makuha mo siya. So lagay mo dito yung 2 dito. Ito 2, yan yung kapal, times mo siya sa 314, yun na, 0.96 inches. Ayan. Ito nyo naman, diba? Ginawa natin to. Tapos, ito yung kabuuan ng 8 meter dito sa baba. Tapos, kukunin din natin itong kabuuan ng inches dito sa taas. Times 26.24. Ayan. So, is equals yan siya, guys. Kapag tinimes mo yung dalawa na yan, 2 times 314.96 times 26.24 is equals to 16,529. 529. Nakikita lang ba?
29.1,000 teeth. Laki, no? So, lagyan natin siya ulit siya dyan guys ng 12. Kasi yung foot yung kukunin natin, diba? So, lagyan na yung 12 yan siya guys. So, i-divide natin yan siya sa 12 guys. So, ang kalalabasan yan is equals to 1,377.42. Yan. Yan yung ano niya. Yan yung ano niya, oh. Yan yung per board foot na kailangan mo. Yan yung per board foot na kailangan mo. 1,377.42 ang laki nito. So, let's be assume na ang price ng ano, ang price ng isang 2 by 4 by 10 feet na aluga na kahoy is 25 na katulad kanina, di ba? So ngayon, 2 times mo lang yan siya. Then, so kunin natin to ulit na price na to, yung 1,300, yung 1,000 natin siya lagay. 1,377.42 na yan. I-times natin siya sa 25. So ayan, 'di ba nakuha na natin yung ano, yung per board foot na kailangan natin doon sa sahig na gagamitan natin at yung kahoy na kakailangan natin doon sa sahig, no? So ngayon ito na siya. Ang kailangan natin is 1,377.42 na board foot, no? Yan yung kailangan natin. So let be assume na gani na yung presyo ng kahoy na bibilihin natin is 25 peso ang per board foot. So ngayon kopyahin mo lang siya. 1,377.42 i-times mo siya doon sa presyo 25. Isang kalalabasan niyan siya guys is equals to 34,435 pesos. Ayan ang kakailanganin mong presyo ng pera na i-prepare. Note ha, yung 34,435 pesos na yun, dyan lang yung sa 8 meter na sahig mo. No, hindi pa dyan kasama lahat ng gagamitin mong kahoy sa buong bahay mo. So, what I am saying, what I am going to explain guys ngayon is kung paano mo i-compute yung kahoy na gagamitin mo doon sa isang area, no? And kung paano mo kukumputin yung isang kahoy base doon sa pangangailangan mo na gagamitin doon sa pinapagawa mong bahay, no? So hindi pa yun siya kasama doon guys. So hopefully naintindihan niyo siya guys kung ano yung paano yung proseso, no, para sa pagkuha ng mga measurement. Yan lang yung gusto kong i-emphasize sa inyo ngayong hapon. At maraming salamat sa pakikinig. Hopefully na nasundan niyo po kung ano po yung formula and kung ano po yung pinaka-importante dito sa wood lumber, no? So this is not all, no, about dun sa report namin, pero ito yung gusto kong i-highlight sa inyo na soon matutunan niyo siya, no? And this is all. Thank you and salamat sa pakikinig.